Nanawagan si Vladimir Putin sa mga Ruso na lumaban hanggang sa tagumpay at sakupin ang buong Donbas kahit ano pa ang halaga. Sa lihim na pagpupulong ng mga oligarko noong Marso 26 matapos ang Kongreso ng Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, ipinahayag ni Vladimir Putin na nais niyang ituloy ang digmaan laban sa Ukraine. Iminungkahi niyang mag-ambag ng voluntaryo ang malalaking negosyante sa budget ng digmaan. Hinikayat ni Putin ang mga oligarko na mag-ambag sa digmaan para malaya niya maipadala ang mga tangang Rusong Ivan. Kapansin-pansin, pumayag ang ilang oligarko na magbayad kay Putin para ituloy ang digmaan at hindi naman tinanong ang mga Rusong Ivan mismo. Dagdag pa rito, sinabi ni Putin na hindi dapat magpadala ang malalaking negosyo sa tukso na gastusin ang dagdag na kita mula sa pag-export dahil sa pagtaas ng presyo sa Unyon. Из-за войны на Ближнем Востоке. Nanawagan si Putin na gamitin ang pera para sa digmaan, na patunay na hanggat buhay ang kalbong baliw na ito, hindi titigil ang digmaan. Ako si Alexi Pechi, talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, hinihiling ko ang inyong suporta sa channel sa pamamagitan ng like, subscription at posibleng sponsorship o donasyon. Lahat ng mga link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa inyong pagiging interesado. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Nanawagan si Vladimir Putin sa mga Ruso na lumaban hanggang maubos ang mga Rusong Ivan o bumagsak ang bansa dahil sa ekonomikong krisis. Ayon sa ulat ng The Bell, sa isang closed-door na pagpupulong kasamang mga oligarko noong Marso 26, matapos ang Kongreso ng Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, inihayag ni Vladimir Putin ang kanyang plano na ipagpatuloy ang digmaan laban sa Ukraine at hinikayat ang malalaking negosyante na magbigay ng voluntaryong kontribusyon sa military budget. Ngunit paano niya ito iminungkahi? Iginiit niya sa mga oligarko na magbigay pa ng pera mula sa sarili nilang bulsa para sa madugong digmaan laban sa Ukraine. Ayon sa mga source ng pahayagan, si Putin na namumula ang mga mata, alam mo na, parang isang siraulo, ay nagsabi na ipapadala niya ang mga Ruso, mga Ivan, para mamatay sa Ukraine hanggat hindi niya nasasakop ang buong Donbas. At wala siyang pakialam kung ilan pa sa mga Ruso ang mamamatay ng kahiyahiya sa Ukraine. Ayon sa pahayagan, may ilang negosyanteng agad tumugon sa kahilingan sa pulong, kaya dapat nating maintindihan na, naalala ko may kasabihan nung simula ng digmaan na ito raw ay digmaan ni Putin. Hindi, digmaan ito ng lahat ng mga Ruso. Ganap na responsable ang mga Ruso sa madugo at walang probokasyong digmaang ito. Huwag magkunwaring wala kayong kinalaman. Halimbawa, si Suleyman Kerimov ay nakpledge ng 100 bilyong rublo para ipagpatuloy ang digmaan. Ayon sa ulat, sinusuportahan din ng isa pang malaking negosyanteng naroon sa pagpupulong ang inisyatiba. Hindi niya sinabi kung magkano ang ambag, ngunit handa pa rin siyang magbigay ng pera. Sabi niya, ipadala ang mga Rusong Ivan, mga hamak at hayaang mamatay sila sa digmaan. Wala namang pinagkaiba, magbibigay pa rin kami ng pera. Sabi ng nakausap ng pahayagan, si Igor Sechin ng Rosneft ang nagmungkahi na sinili ng mga negosyo sa mahirap na panahon ng bansa. Noong nakaraan, inilatag ang posisyong ito sa liham kay Putin na nagmungkahi ng pagkuha ng pondo sa pamamagitan ng mga bunong pandigma. Ngunit ito rin ay isa pang patunay na malapit ng bumigay ang ekonomiya. Ang panawagan sa mga oligarko ay ginawa sa gitna ng record na kakulangan sa budget at mabilis na tumataas na gastusin para sa digmaan. Batay sa datos ng Gaidar Institute, ang kakulangan sa budget sa pagtatapos ng 2026 ay maaring maging doble kaysa sa itinakda ng Ministry ng Panangalapi na 3.8 trilyong rublo. Ang kita ng Kaban ng Bayan ay magiging 3 trilyon na mas mababa kaysa planong 40 trilyon habang tataas naman ng halos 1 trilyon ang mga gastusin. Sa pagtatapos pa lang ng Pebrero, umabot na sa 3.2 trilyong rublo ang butas sa budget, halos katumbas na ng taon ng plano. Ayon sa datos ng Federal na Serbisyo ng Paniktik ng Alemanya, sa katunayan, ang deficit sa federal na budget ng Rusya para sa taong 2025 ay umabot ng 8 trilyong rublo kahit na opisyal na sinabi ng mga opisyal ni Putin na ito ay 5.6 trilyon lang. Pero sa totoo lang, mas malaki pa ang bilang na ito. Tinatago ng Moskva ang pagkalugi gamit ang pinagandang mga numero habang halos lahat ng sektor ng ekonomiya ay bumababa. Kasabay nito, pangunahing bahagi pa rin ng gastos ang militar.
Sa taong 2026, para sa pambansang depensa, kahit hindi malinaw kung laban kanino nga ba talaga ipinagtatanggol ng Rusya ang sarili nito, halos 13 trilyong rublo ang inilaan. Ito ay halos 30% ng lahat ng gastusin sa budget, nakatumbas ng 250 bilyong rublo kada linggo. Mas mataas pa ang halagang ito kaysa taunang budget ng 62 reyon ng Federasyong Ruso. Kasama ang gastusin sa sektor ng seguridad, umabot sa 17 trilyong rublo ang kabuuang gastos. Bahagi ng budget. Ibig sabihin, itong mga problema ng mga karaniwang Ruso, wala namang pakialam ang lahat sa kanila. Diyos ko, ilan ba ang mga Ivan na Ruso na yan? Kung madagdagan o mabawasan ng isa, anong pinagkaiba? Sabi ng mga ekonomista ng Russia, 2 buwan pa lang malaumpisa ng taon pero sira na agad ang budget. Kung magtutuloy ang labis na gasto sa militar, siguradong unang babawasan ang pondo ng estagnado ng sibilyang ekonomiya. Pero hindi nito napipigilan si Putin dahil binigyan pa siya ng regalo ni Donald Trump. Ayon kay Vladimir Putin, hindi dapat agad gastusin ng malalaking negosyo ang dagdag na kita sa pag-export mula sa pagtaas ng presyo ng hilaw na materyales dahil sa digmaan sa gitnang silangan. Sinabi ni Putin na lahat ng sobrang kita ay dapat ilaan saan? Siyempre, para sa digmaan. Paano pa ba magsasalita ang baliw na ito? Narito ang sinabi ni Putin, "Mayon, habang tumataas ang presyo ng ating tradisyonal na export pero nagkakagulo rin ang mga merkado, maaring magkaroon ng tukso na samantalahin ang sitwasyon. Kumita ng kitang dulot ng galaw ng merkado at, ika nga, gastusin agad ito. Ilaan sa dibidendo o kung tungkol naman sa estado, palakihin ang gastusin at paggasta ng gobyerno." Dapat tayong panatilihin ang pagiging maing at magpakita ng konserbatismo sa pananalapi ng korporasyon at estado. Sa madaling salita, sinasabi ni Putin, kikita tayo ngayon sa langis. Salamat kay Trump, pero kahit marami ang pera, hindi pa rin ito makikita ng mga karaniwang hindi naliligo na Ruso sa digmaan mapupunta. Ano, kakainin nyo lang ba? Akala nyo ba magpapakasarap kayo dyan? Hindi pwede. Ikaw, Ivan Ruso, alam mo dapat ang lugar mo. Ang digmaan sa Iran na nagtaas ng presyo ng langis ay nagdala sa Russia ng pinakamataas na kita mula sa pag-export ng langis noong nakaraang linggo mula pa noong Abril 2022. Kumita ang ekonomiya ng Rusya ng halos 2.5 bilyong dolyar. Ito ay 120% mas mataas kaysa noong linggo bago nagsimula ang pag-atake ng Amerika at Israel. At dito, naisip ni Putin kung paano pa niya mapagsasamantalahan ang mga Ruso. Hindi sinasantabi ng gobyerno ang posibilidad ng buwis sa sobrang kita ng ilang industriya. Kung may kumpanya mas kumikita dahil sa krisis sa gitnang silangan, dapat patawan ng buwis ang industriya. Kunin ang pera at gamitin para sa digmaan. Nagpatupad ang mga otoridad ng Russia ng buwis sa sobrang kita noong 2023 matapos tumaas ang presyo ng hilaw na materyales dahil sa digmaan laban sa Ukraine. Noon, ang mga kumpanya ng pagmimina at metalurhiya ay nagbayad ng humigit kumulang 300 bilyong rublo. Dahil sa digmaan ni Trump sa gitnang silangan, posibleng kumita rin ang Russia sa pataba bukod sa langis at gas. Ang mga Russia na tagagawa ay kumukontrol sa 23% ng pandaigdigang supply ng ammonia fertilizers, 14% ng global market ng urea at halos 40% ng merkado ng potash. Kasama ang Belarus na naalisan na ng mga parusa. Tinanggal ni Trump ang parusa sa Belarus Kali, kaya hindi na ako magugulat kung ibenta ang potash ng Russia gamit ang tatak ng Belarus. Kailangan din nating maintindihan na pagkatapos maisara ang kipot ng Hormuz, tumaas din ang presyo ng mga pataba. Kaya masasabi nating isang Russia sa mga pangunahing nakikinabang sa digmaan sa gitnang silangan bilang malaking tagagawa ng mga hilaw na materyales. At ito ay lalo pang nagpalakas ng kagustuhan ni Putin na ipagpatuloy ang digmaan laban sa Ukraine. Dito ako magtatapos. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate, kumuha ng bayad na subscription, maging sponsor sa YouTube o gumamit ng PayPal, crypto wallets at iba pa. Lahat ng detalye ay nasa ibaba. Kung paano ito gawin, lahat ng link ay nasa description ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa description ng link. Ingat at paalam sa lahat.